You have 2 minutes, sir. Wag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable Tulfo? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na inaudit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na inaudit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OVP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng, pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alimbawa, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng
dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin niyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Is this correct? Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither rin. allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with the certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presidio.